어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 고인 Tumayo ang lahat para sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin namin, sa amin ang kaya, sundin ang loob sa lupa para sa amin. Bigyan mo kami ng makain sa araw-araw, at tawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Gayahin mo at tawaran ng mga kasalanan. At huwag mo kami natutulog sa puso, at ikaw na umaking sa lahat ng buwan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga mga bata. Magandang umaga, teacher! Bago mo po ang lahat, pakiayos at hanay ng mga upuan at pakisulot ang mga kain. Maraming salamat mga bata. Maaari na naging Class monitor ng sulit-aralan, pakicheck muna ang attendance. Magaling, kumpleto tayong lahat. Bago natin tatalakayin ang panibagong baksa ngayong umaga, magbabalik-aral muna tayo tungkol sa anyong tubig. Pakitaas ang kamay sa gustong sumagot. Ano tutunan niyo sa anyong tubig? Pakitaas ang kamay sa gustong sumagot.
okasyon tulad ng kasal at graduation at iba pang espesyal na okasyon. So, ang batong Tagalog ay gawa sa manipis na tela tulad ng pinya at sita. So, pamilyar naman mo yung anak balot Tagalog. Yes. Hindi natin natula sa balot saya. So, ang balot saya ay karaniwang ginagamit o sinusuot ng mga kababakihan noon. So, ito ay binubuo ng isang blouse na may natipis na magas at isang damit na mayroong malawak na talda. So, ang balong Tagalog at balong saya ay itinuturing na pambansang kasuotan nating mga Pilipino sapagkat ito ay nagpapakita ng kultura at tradisyon nating mga Pilipino. At ngayon, tumako naman tayo sa pambansang awit ng Pilipinas. Ito ay ang Lupang Hinirang. Kaya walang siguro sa yung Lupang Hinirang ng isa kadalig nakalimot or what? Sige, nantawagan na ito balik. Ready? 1, 2, 3. Bayang Manili, Pres ng Silanganan, alam ng puso, sa ibig mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyan ka ng makita sa manluluki. Di ka pasisiin sa dagat at mundo, sa simoy at sa langit mo'y buhay. May dagang tula at awit sa pagdayang minamahal. Ang isang ng watawat mo'y tabumpay na nagtinig. Ang bituin at araw ng kailan pag may magdidilig. Tugtol ang araw ng luhan at ikasitan. Kulay ang langit sa bituin. Ang higaya ng pag may magkakapit. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Okay, very good class. So, ang Lupang Hinirang ay ang pambansang awit ng Pilipinas. Ang himig nito ay ipinaglikha ni General Emilio Aguinaldo kay Juan Felipe noong taong 1898 sa ngalang Marcha Pilipina Manggalo. So, para sa iyo, ano ang mensahe ipinaghiwatig ng ating pambansang awit? We have Miss Arances. Ano ang masasabi? Wala? Miss Supero, ano yung para sa iyo, ano ang mensahe ipinaghiwatig ng ating pambansang awit? Para sa akin, ang mensahe na nais iwalig ng ating pambansang ay tungkol ito sa mga paghihirap na naranasan ng ating bansa. Okay, thank you, Miss Supero. So, mensahe ipinaghiwatig ng ating pambansang awit ay tinutukoy nito ang pagmamaharlika ng bansa at ang pagmamahal ng mga mamayan nito. Ibinibaybay nito ang pakikipaglaban ng mga Pinoy para sa kalayaan at ang pagtutulungan sa pag-unlad ng bansa at ang pagbibigay kilala sa mga bayani at nag-aambag sa kasaysayan ng Pilipinas. At ngayon, dadako naman tayo sa pambansang bayani ng Pilipinas na si Jose Rizal. So, sino dito ang makakaalam ng buong pangalan ni Jose Rizal? Maaari kita sa kami sa gustong sumagot. Jose Mercado Alonso,
Dumako naman tayo sa pambansang sayaw ng Pilipinas. So, ang pambansang sayaw ng Pilipinas ay ang Kalaikusa. So, familiar naman yan ang sayaw ng Kalaikusa. Kaya ito ay isang mabiling na sayaw na magkaparihang babae at lalaki na animoy na sa aton ng litawan. So, ang sayaw na Kalaikusa ay nagmula sa Panay Island sa Kabisayaan. Ito ay isang sayaw na mayroong malambing na galaw at nagpapakita ng pag-ibig at pagmamahal sa kapwa. Sa sayaw na ito, ang mga mananayaw ay nagpapalitan ng mga hakbang na may kasamang pagpapalakas ng mga kamay at pagpapakita ng mga galaw ng mga bulaklak. So, itinuturing na pambansang sayaw ang Kalaikusa sapagkat ito ay karaniwang sinasalamit sa kultura at tradisyon ng mga Pilipino. At ito ay isang magandang halimbawa sa pagpapahalaga ng mga relasyon at pagmamahal sa kapwa. At ang susunod naman ay ang pambansang bulaklak ng ating Pilipinas. Ito ay ang sampagita. So, ang sampagita ay isang uri ng bulaklak na karaniwang tubo sa Pilipinas at ibang bahagi ng Asya sa Pilipinas. Ito ay karaniwang sinisimbolo ng kabutihan, kagandahan at pananalig sa Diyos. So, ang salitang sampagita ay nagmula sa salitang sumpa kita or in English, I promise you, na sumisimbolo sa kadalisayaan, debosyon, dedikasyon, katapatan at kalakasan. So, karaniwan, ang sampagita ay ginagawa ng ibang tao, ginagawa nila ringkas. Ito tayo mo? At ngayon, dumako naman tayo sa pambansang puno ng Pilipinas na tinatawag na Nara. Pakibasa. Ang agaw, mas kilala sa tawag na Nara, or Pilipinas na kawasan ko ng Pilipinas, ay isang puno na pinakamalakahan dahil sa ang kilitong tibay, bigat at magandang kalidad. So, kilala ang Nara dahil sa aking tatak ito. So, ang mga punong ito ay makikita sa bawat lugar sa Pilipinas. So, ang Nara daw ay maihahalin tulad sa mga Pilipino. Bakit nga ba ito maihahalin tulad sa mga Pilipino? May alam ba kayo kung ano ang pwedeng ihalin? Bakit? Hindi na sabi. Ang punong Nara ay maihahalin tulad sa mga Pilipino. Bakit nga ba? So, ang Nara ay maihahalin tulad sa mga Pilipino dahil tulad ng Nara, ang mga Pilipino ay sadyang matatag. So, ang punong Nara ay pwedeng gamitin sa paggawa ng bahay at mebles. So dumako naman tayo sa pambansang prutas ng Pilipinas. Pakibasa. Ang mangga ay sumisimbolo sa pagiging mapagmahal ng mga Pilipino dahil ito ay huwis puso. So, ang mangga ay isang matamis at masarap na prutas. So, makikita ito o natagpuan ito sa mga lugar sa Pilipinas. So, hugis puso rin ito na tila sumasalamin sa pagiging mapagmahal ng mga Pilipino. So, ang sunod naman ay ang pambansang ibon na tinatawag na agila. So, ang agila ay maituturing na hari ng himpapawid para sa mga hayop na maglilipad. So, ang agila daw ay simbolo ng kalayaan ng mga Pinoy. So, ang agila ay malaya sa kanilang paglipad at ang mga Pilipino ay dapat rin maging malaya. Dumako naman tayo sa pambansang laro or sports ng Pilipinas. Ito ay ang Arnis. So, nakilala ang Arnis sa buong mundo dahil sa kakaibang estilo nito. So, makabantay mo ka ng
asa ka ng kanisman mo, magdaon ka ng mga kahoy. So, monay ka ng paano artist. Lumabot na tayo sa application o group activity. Hatiin ko kayo ng dalawang grupo. Ito ang pangkat-isa at ito naman ang pangkat-dalawa. At sa bawat grupo ay pipili kayo ng isang representatibo or representative na magbibigay buhay o aksyon sa ibibigay kong salita. At ang natitirang kasamahan ay ang maghuhula sa tamang sagot. Ang makaunang magsasabi na tamang sagot ay may 5 puntos at 4 lang ang aming ibibigay na salita. Ang total na ay 2 puntos. Na isa ka representative niyo. Group 2 ay pangkat-2 at hindi kayo pangkat-1. Pagkatapos sa academic kami kanina sa Group 1 got 5 1, 2, 3, start. Bilisan! Pangkat-isa got 5 points. 1, 2, 3, start. Pangkat-dalawa, 5 points. Dalawang beses lamang babasahin ang mga katanungan at titik lamang ang isulat sa iyong mga papel. Number 1. Number 1. Ito ang pambansang bayani ng ating bansa. A. Emilio Jacinto. B. Andres Bonifacio. C. Emilio Aguinaldo. D. Dr. Jose Rizal. Sino ang pambansang bayani ng ating bansa? A. Emilio Jacinto. B. Andres Bonifacio. C. Emilio Aguinaldo. D. Dr. Jose Rizal. Pangalawa, ano ang pambansang awit ng ating bansa? A. Upang Hinira. B. Leonel Sinta. C. Bahay Puro. D. Bahay Konsinilan. Ano ang pambansang awit ng ating bansa? A. Upang Hinira. B. Leonel Sinta. C. Bahay Puro. D. Bayan Konsinilan. Pangatlo, ilan ang bituin na makikita sa pambansang Balawan? A. 4. B. 2. C. 3.
D. Isa. Ilan ang bituin na makikita sa mga isang katawan? A. 4, B. 2, C. 3, D. Isa. Pang-apat, ano ang pambansang hayop ng ating bansa? A. Kambing, B. Aso, C. Agila, D. Kalabaw. Ano ang pambansang hayop ng ating bansa? A. Kambing, B. Aso, C. Agila, D. Kalabaw. Pang-lima, ano ang pambansang wika ng ating bansa? A. Ingles, B. Bisaya o Cebuano, C. Waray, D. Filipino. Ano ang pambansang wika ng ating bansa? A. Ingles, B. Bisaya, C. Waray, D. Filipino. At ngayon, tignan natin kung tama ba o mali ang iyong mga kasagutan. Number 1. Sino ang pambansang bayani ng bansa? Number 2. Ano ang pambansang awit ng ating bansa? Ito, dalain o panghihiram. Number 3. Ilan ang bituin na makita sa pambansang katawan? Check, letter C. Pang-apat, ano ang pambansang hayop ng ating bansa? Letter D, kalabaw. Ano ang pambansang wika ng ating bansa? Letter D, Filipino. So, who got 5 points? Kasi na So, ngayon magbibigay ako ng takdang aralin. So, magbigay ng